Hello! Welcome back to my channel, The Hustlers TV. Sa mga bago pa lang po sa akin channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Ang video ko pong ito ay tungkol po sa pagtatabas ng salamin. Paano nga po ba magtabas ng salamin na kagaya nito? Susukatan ko muna itong tukador para lagyan ng salamin. Ito na lang ang kulang eh. Alisin ko muna itong mga abubot. Merong tayong salaming titignan doon. Nasa bodega, baka umubra na siya, 1/4 ang kapal daw, mahal din ang salamin. Baka ito hindi bababa to ng 500 kung 1/4 na kapal ang gagamitin natin. Pwede rin naman yung medyo manipis kaya na madaling mabasa. Tingnan natin yung sa bodega, yung 1/4. Meron dito ako napansin na salamin na isang araw eh. Sa may mga retaso. Mga i-repaint ko pa yan eh. Huwag na kung pwede pa to. Yan. Huwag na kung pwede pa to. Matabasin ko na lang. Try ko muna linisin. Pagka pwede pa, meron naman ako dyan, cut pipe, glass cutter. Tatabasin ko. Tingnan ko kung marunong pa ako magtabas. Matagal na ako hindi nakapagtabas ng salamin. So dadalhin ko muna itong salamin sa shop. Tingnan ko kung kakasya muna. Kasya. Ito na yung salamin. Tatabasin ko na. Tignan ko kung kaya ko pang magtabas ng salamin. Matagal na rin ako hindi nakapagtabas. Makapal pa naman to. 1/4 ang kapal. Ito. Medyo mabigat tabasin. Tapos bago ko tabasin, lilinisin ko muna syempre. Baka mamaya hindi na pwede. Sa buhay po talaga natin, minsan maraming challenge. Pwede nating subukan kung ito'y kakayanin natin. Wala namang mawawala. Tulad po nitong salamin na to, 1/4 po ang kapal niyan. Sisiguraduhin ko muna na pwede pa siya. Lilinisin ko muna pong mabuti bago ko tabasin kasi baka masayang lang ang pagtatabas. Try ko kung kaya ko pa rin magtabas kasi ito 1/4 ang kapal. Medyo mahirap tabasin pag 1/4 compare sa mga 1/8 lang yung pinaka-thickness niya. Ito nga pala ang gamit ko. Ito, matatagal ko ng gamit po ito eh. Yung una kong ganito po, diamond. Glass cutter, diamond po yung ito po, yung pangkat. Mas mahirap ng konti ito. Ito ay carbide. Roller siya eh, oh. Roller. Kailangan lang may oil siya. Pampadulas. Ang diamond, wala na. Pero okay rin naman to. Nasubok ko. Na ilan din na natabas ko nung araw. Ngayon nga lang, syempre, maninibago na ako. Matagal na po akong hindi nakakapagtabas. Ayan. Ibig sabihin, challenge na naman, no? Kaya, dyan lang po kayo. Pagpatuloy niyo panonood ng video ko. Tatanggalin ko muna yung glass solvent, yung pinaka-adhesive.
Tingnan ko kung kaya siya ng WD-40. Bubugaan ko muna kasi makunat kung hindi mo lalagyan ng chemical. Ito yung WD-40. Ayan. Medyo palambutin muna natin ng bahagya. Tingnan natin kung kakayanin. Then gagamitan ko nitong paleta. So ayan, pwede pa, malinis na. May konti lang, isang guhit lang. Pero okay na yan, di na mapapansin yun. Dadako na po tayo sa pagtatabas. Ito medyo mahirap kasi matagal na tayong walang practice. At medyo mahirap gamitin ang carbide cutter kaysa sa diamond cutter. Pero tingnan natin, total naman ito ay junk na. Kung sakali na sumablay ako at sumibat yung aking pagkakatabas, maobliga talagang bumili na sila ng kahit papano salamin kasi lahat naman pinag-ari ko eh. Dating sirang cabinet yon, ni-repair ko, ginawa kong tokador, pininturahan ko, minasilyahan ko. Salamin na lang talaga ang kulang. Eto, nakakita pa rin ako sa aking bodega. Baka sakali na mapag-ubra ko at matsambahan ko pa rin ang pagtatabas. Ito yung sukat na tatabasin natin. Ayan, sa inches siya. Yung width niya 17.5 inches at yung height niya ay 22.25 inches. Yeah, hindi natin sasakto kasi mahirap ang salamin pagka sobra. Hindi naman pwedeng katamin yan. Ang gagawin natin yan, babawasan natin ng tig 1/4 para may allowance. Ito naman, lalagyan pa naman ng liston yun eh. Pag inilagay yung salamin, yung mag-iipit na kahoy para maipix yung salamin. Tapos, pag ito ay ginawa ko ng 17.25, pagtatabas ng salamin, ibabawas pa rin natin tong 1/8. Ayan. So, mangyayari dito, itong 17.5, magiging 17 and 1/8 na lang. Ayan, imbis na 17 1/4 ay babawas. Imbis na 17.25, magiging 17 and 1/8 na lang inches. Ito, ganun din to, mawawala na yung 1/4. Ito, magiging 21.78 na lang. Ayan, 21.78. Kasi nga, yung ating cutter ay nasa gitna. Ibabawas mo pa tong 1/8 na to. Hindi mo pwedeng sakto sa guhit kasi sisikip ang salamin. So, tatabasin ko na. 17, 1/8. Yun. Then, kakatang natin sa gitna. Lalagay natin to sa gitna. Yan. Then, press lang. Sana mag-click. Ay, yun. Sumipat. Ayun, oh, sumipat, oh. Layo, oh. Hindi, ano. Hindi abutin ng frame. Pero gawa ko pa ng paraan yan. Nagawa ko ng paraan, lalaparan ko na lang ang frame. So, tabasin ko naman yung pahalang. So, ang kailangan naman natin ay 21.78.
Yun. Sayang talaga yung isa eh. Okay na. Lahat naman may pamamaraan. So ito ay lalaparan ko na lang ang frame. Pwede naman yun eh. Parang design na rin. Para mga picture frame. So ito na po yung ating salamin na medyo napalpak ko yung tabas. Pero pag-aari naman natin to. Yan naman yung malalagyan ng frame. Hindi rin makikita. Yan. So isusukat ko muna. Baka mamaya ay hindi naman kasya at palpak ang aking tabas. Una-una, hindi naman po tayo professional na tigatabas ng salamin. Ito yung mga experience ko lang. Mahilig lang kasi ako na alamin lahat ng iba't ibang klase ng trabaho. So isusukat ko na. Tingnan ko kung kasya. Yan. So ayun. Maganda rin pala yung nagkaroon ng basag. Nagkaroon ako ng hawakan. Ayan. So hindi ko muna isasandal maigi para magamit. Kasi baka tumiubuma nun. Yan na may mga nakalagay pa dito. So at least pumasok na. Yung basag na yan, wala yan. Matatakloban na yan ng frame. Gagawa ko siya ng magandang frame. Ayan. Yan. Kung hindi man ako makagawa, pwede namang magpagawa sa SAS Factory. Siguro yun na lang ang gagastusin ng may-ari para maganda yung frame. Parang yung sa mga picture frame, di ba? So, ibubukas ko muna ng konti para hindi bumaksak. So, ayan, hindi natataob yan. So, paglagay ng mga, katulad nito, kung lalagyan nito, takpan muna, wala na, hindi nakita. O, di ba? Okay, babalik muna yung mga abubot. Di ba? So, ayan. O, di ba? At least may salamin na. Pupunasan na lang natin to para maganda. Imagine mo, itong tokador na to ay puro pang-junk na. Pero tingnan mo ngayon ang pakinabang. Di ba? Kaya wag muna kayong basta tapon ng mga sira nating kagamitan at baka meron pang mga pamaraan na pwedeng i-repair o ibang pamamaraan na magawa ulit kung paanong yari naman. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay tama po ang ating ginagawa o ginawa. Huwag po tayong madidisappoint kapag tayo po ay nagkakamali sa ating mga ginagawa. Dapat, diyan po tayo matuto na gumawa ng paraan, mag-isip ng solusyon. Sana po ay nagustuhan nyo ang video kong ito at kung inyo pong nagustuhan, please like. At sa mga bago pa lang po sa aking channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe. At pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching, keep safe, and God bless!